Good afternoon po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel lang niya pong lingkod. So today is February 15, 2026 at tayo ngayon ay papunta dyan yan sa may First Street, Karahatan, Valenzuela. At dadalhin po natin yan sa may Gil Sari-Sari Store sa may Pearl Island, Lawang Bato. Lawang Bato, Valenzuela. Okay, so magbabalik po tayo mamayang konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger, kaya naman sa naman po namin marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government of equipment yan ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po na pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Ako po, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin siya. Samantala makinig tayo ng mga nagbabagong balita at mga talakanyan habang tayo pupunta doon sa ating pick-up area. Turn left onto MacArthur Highway. In 40 meters, turn left. Yeah. Ayun.
Ayan, so magbabalik po tayo Continue mamaya, for di ba? 200 meters, Pag nakuha then na po turn natin right. sila. 100 Baka may meters, kailangan. keep right at the fork onto Paterville Street. Wala, may ano pa doon, no? Mayroon namang signal. Balikan natin ang ulo ng mga nagbabagang balita, mga imported stock sa Pulang Sibuyas, hindi makaka-apekto para pabagsakin ang presyo nito ayon sa Department of Agriculture. Temporary ba naman sa pag-angkat ng mga manapat protein products mula sa Kansas, USA, ipinatupad ng kagawaran. Pagkakaloob ng wellness leave para sa mga abroad, ibang pang empleyado ng Department of Education, aprobado na ng gagawaran. Iba't ibang libreng serbisyo handog ng Department of Health sa mahigit 300 HIV care facilities sa bansa. Libreng tulong legal, ipagkakaloob ng Bureau of Correction at ng Integrated Bar of the Philippines para sa mga persons deprived of liberty. Publiko binalaan ng DSWD laban sa mga individual na gumagamit ng mga peking dokumento para makakuha ng tulong mula sa pamahalaan. Ilang kalsada sa Maynila, isasara bukas para sa pagsalubong sa Chinese New Year ayon sa lokal na pamahalaan ng Maynila. Mga tindahan ng pampaswerte sa Binondo, dinadsana. Confirmation of charges ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Magsisimula na sa ika-23 ng Pebrero. Mahigit 60 milyong piso halaga ng ilegal na droga nasa bansa na iya ayon sa Philippine National Police. Sumay niyo ang isang oras na pinakamalalaki mga balita ang punong kapuso. Alan Gato. Ako naman ang inyong kapuso, Den Obanil ng GMA, walang kinikilingan. Walang pinokonekta. Kasi sa totoo lamang, Ang at ito ito ay ang Super super Balita. balita sa hapon. Inyong napakinggan ang gabuhan ng GMA Superadio DZWB Super Balita. Alin na. May paninindigan, matatag maasahan. Superadio 594, Kapusong Pilipino, lahat Superadio. Hindi pa titira, hindi pa huli, hindi pa hahawa. Number 1 sa buong taon ng 2025 sa AM station, ang Superadio DZWB. Sa FM station, ang Barangay LS 97.1. Maraming salamat po dahil numero 4 Ano nila? inyong puso. Pag-usapan po natin ang mga isyu na nakaka-apekto sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay. Kumusta na nga ba ang bentahan ng bigas? Lalo pag may mga impormasyon bigas, hindi pa nagmura. bumaba sa kabila na nagtatatingan pa rin ang mga imported na bigas. Ano yan? May nagmamanipula dyan sa presyo. Kasi ang dami na palang ini-import, pwede palang ibenta sa 30, 40 eh, mahal-mahal pa rin. Negosyante nga naman. May hoardings na ginagawa dyan. Or maaaring yung mga nasa gobyerno din yan. Maaari hindi ko naman sinasabi. Sabotahe. Ilang araw lang po yung nakakalipas sa iyo. Isinmula na po ng Department of Agriculture yung binabanggit na expanded na Metro Manila rollout po dahil Mainit pa. vending bigas benta. Lasing ko pa naman, ma. Ito raw ay kakaiba pa dun sa mga binabanggit sa mga balita store kung saan dito po ay magbebenta talaga ang lokal na pamahalaan at hindi ang kaniwa ang siyang kapartner dito ng Department of Agriculture. Sa ngayon, ang Parang may amoy usok. Pinanigar mo? Hindi, baka ito ang may okay. Hindi usok eh. Usok pa. Ang naamoy ko, ano, caramel. Na ito ba yung amoy niya? Oo. Yung parang usok Oo, na ano? caramel. Yun pala yung amoy ng cake na yan. Yun pala yun. Sumisingaw yan dali. Kasi na may kaldita yung sinuksok mo. Ganun pala yung amoy niya. Parang yung ano, flavor ng beef. Ano yan, Caramel.
Caramel man. Ang laki naman yung cake na yun. Dami kasi niyang bisita. Magkano yung ganyan kalaki? Apo ko. Ano? 7 plus din. Pero ang dami ng makakakain dyan. Bihira naman kasi. Kaya once a year lang naman. Bibisita lang kami dyan. Kasi ano yung anak ko, nakaupa. Lapit na tayo mapagbaba. Doon na tayo. Gutom na yata si mother. Ikaw, Sam, gutom ka na, Sam? Kapit. Nasa linya po natin ngayon ang si Raul Montemayor, ang National Manager po ng Federation of Free Farmers Cooperative Inc. Magandang hapon po sa inyo, Sir Raul. Magandang hapon, Dr. Rosden, sa naglalagin ka rin. Nung mga nakalipas na araw, sinimulan na po ng Mamaya, pag nag-book tayo, doon pa rin tayo pipick upin sa baba. expanded Metro Manila rollout ng 20 bigas meron na. Sa panig po ng Federation of Free Farmers, malaki po ba na itutulong talaga nitong 20 bigas meron na dahil sa paniwala naman ng iba, baka sa halip na makatulong itong 20 bigas na to, ito naman yung maging dahilan kung bakit hindi na kumita naman yung mga lumal na magsasaka po natin sa Dito, sa grade? Dito kaya? Diyan sa green natin, sa tapat lang. 20 peso rin artificially low price yan, subsidized ng gobyerno. Bawat kilo yan, siguro Dito na? Ako, 20 dito na. pesos ang malugi sa gobyerno. Lakad na lang kami papasok. Kung Oo, masikip pala. Masikip din dyan eh. Maraming nakagaray sa mga gilid. magsasaka 10 piso or less na lang yung kanyang palay. Diyan kayo, masal. Dito, Sam, buksan mo na, Sam. Sige, kahit saan, wala namang sasakyan. Thank you po kayo. Salamat din. Ingat po. Salamat po. Kasi tingin ko may supply problem. Maalala natin, ginito natin yung pag-aangkat mula nung October, September, hanggang Disyembre. Hindi lang pag-aangkat. Although umami naman yung pag-aangkat nung period na yun, posible na nagtipis masyado yung supply starting late December, papuntang January, hanggang ngayon February. Dumadating na yung mga imports pero medyo hindi naman biglang darating yan. Kaya nagkakaroon ng period na tight yung supply, kaya tumataas yung presyo ng bigas, no? I don't think yung 20 peso rice ng gobyerno ay makakasolve yun sa problema ng tightness ng supply. Ito ang binabanggit naman po ng Department of Agriculture ay kinausap na nila itong mga importer ng bigas kung saan kailangan hindi lalampas ng 50 pesos ang bentahan ng mga imported na bigas regular o well-milled man yan, lalo pat meron talagang presyo na dapat sinusunod yung MSRP. Kaya nga dapat meron makikita na 43 pesos, 44 pesos, 45 pesos. Actually, pinakamababa dapat yan, nasa 43 ang binabanggit dahil dun sa MSRP. O kaya sabihin na natin 45 pesos. Pero ngayon, maraming mga nagtitinda, mga retailers, talagang hindi kayang sumabay doon. Yun mo bang pag-control dun sa presyuhan, sa pakiusap na rin sa mga importers, at pagkatapos sinasabihan ng mga retailers na ganitong presyo dapat, kaya mo ba masunod ng ganun, sir? Pakiusap lang yan. No, tinatanda namin yung halaga ng mga ina-income pinakasak ngayon. Yung pinaka-popular yung buko pandan. Yung DPA galing sa Vietnam. Lumalabas ko yan sa pier, ang bayad na yung taripa niya, around 34 pesos per kilo. Pero na ibibenta yan ngayon, mga
nag-aagawan yung mga tao. Kasi nga, after Gaba, Portman, nagkaubusan ng reporter. Kaya, Paalam po. Maraming salamat po sa panonood. Gagawa na po natin ng ibang video itong ating susunod na mission. Paalam po. mataas ang presyo, no? Madadaan ba yan sa pakiusap? Kasi yung